Some work just to survive. Some work for pride by reaching the status of being wealthy. Some work to accumulate wealth just to become powerful and influential. Some work to amass wealth for self-gratification. Some work to please oneself or another. If that are the only reasons of your life's toil, then it will amount to nothing. Kaya sabi niyo, huwag matinag, maging masipag kayong palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Ginamit na maging masipag. Dahil alam ninyo, hindi masasayang ang inyong pagpapagal sa Diyos. Your labor in the Lord is not in vain. Do your best and God will do the rest. Walang sayang sa Diyos. Sulit ang maglingkod sa Panginoon. Na mapagbuti pa natin yan. So, ang ating tema ngayong month ay actionate. Faith without works is dead. Okay, James chapter 2 verse 20. Kaya, at nais kong i-share sa inyo sa fourth Sunday, ay laboring for the sure reward. Pagtatrabaho para sa tiyak na gantimpala. Okay? Kaya sabi ni Apostle Paul, 1 Corinthians 15:58, laboring for sure reward. Sabi sa 1 Corinthians 15:58, therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. Amen? Alam nyo, ang tunay na pananampalataya, ito'y nagbubunga ng mabuting gawa. Hindi yung gagawa ka. Diba? Hindi nga tayo naligtas sa ating sariling gawa eh. Bakit tayo sumusunod? Bakit tayo may works? Because of the grace of God. Ang sabi ng Ephesians chapter 2, hindi sa inyong mga gawa, kundi sa biyaya ng Diyos kayo naligtas. Regalo ng Diyos yun. Nung natanggap natin yung regalo ng kaligtasan, inalis natin yung masamang gawain natin. Tama po, walang nag-utos sa'yo. Okay? Walang baguhan dito nagsabi, simba ka dito, ito yung mga tatanggalin mo sa buhay mo. O, wala ka ng ganto, ganyan. Wala! Tama po? Kundi nung natanggap mo ng totoo ang biyaya ng Diyos, nagbunga ito ng good works, ng righteousness, ng holiness, ng obedience. Hindi ka nagpunta tayo dito para maligtas, kundi nandito tayo kasi ligtas tayo sa pamamagitan ni Jesus Christ. Kaya kung tayo man ay sumusunod, result yan, bunga yan ng natanggap natin si Jesus sa buhay natin. Kaya sabi ni Paul sa Tagalog, meron ba Tagalog? Ano sabi niya sa Tagalog? Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, kagayang ginawa natin kaganina, yan ay palatandaan na meron kang kapatid sa Panginoon. Pinashare ko last Sunday, father in faith. Meron kang ama, meron kang nanay, tatay sa pananampalataya. Okay? Kaya magpakatatag kayo. Hindi sabi magpakatatag ka, kundi magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod. Kaya yung ginagawa natin, kagaya kagabi, 2 araw tayong nag-festival, di ka man lang dumulo. Hindi mo man lang kami dinamayan. Buti pa, nag-concert ang Bini, nandun ka, kagabi. Diba? Nag-concert si Vice Ganda. Nag-concert o sino-sino. Diba?
Nandun ka. Nandun sila. Nandun ang Alam nyo, huwag kayo makikipag-compromise sa ganung mga parade. That is idolatry. Malaking kaanuhan yan sa Panginoon. Galit ang Diyos sa idolatry. Ba? Kaya hindi yun. Ang mga anak ng Diyos, huwag tayo makiayon dyan. Okay? Mahal natin sila. Kaya nga dapat gawin natin, tayo na church, huwag tayong matinag. Para maabot natin. Ilan na lalaki dito, kagaya halimbawa, si Frankie, nag-church yun, youth festival, halagang babae. Frankie pang pangalan niya. Franklin style pa na yun. Franklin. Oh, haba ng buhok, naka-dress, no? As in, di ba nakakainon? Si Pebian. Pebian ba nakakainon? Di ba? Tapos makabag ng babae. Nakabra pa nga eh. Oh. Tapos, kinausap ko yun siya. Nagpagupit. Hindi ko sinabi, pagupit yan. Siya, social na lang. Hanggang ngayon, pag pupunta ng YF, sa YF yung nagsisimba nakapanglalaki siya. Ako, gustong-gusto ko yung nakakakita nung ganun na binago ni Jesus. Kaya sabi ko, huwag kayo mambuli, huwag niyong bubulihin. Kundi makita ninyo yung kapangyarihan na binago siya ng Diyos. Amen. Unti-unti yan, ipoproseso yan. Diba? Kung lalambot-lambot yan, lalamya-lamya yan, puproseso yan ng Diyos. Diba? Meron nga kamaton-maton maglakad, lahat maton. Pero iyakin naman sa problema. Wala din. Diba? Iyakin pagdating sa pagsubok. Kahit maton-maton ka, ang pinag-uusapan ay yung maglingkod sa Diyos. Amen. Kaya sabi niya, huwag patinag. Maging masipag kayong palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Ginamit niya maging masipag. Dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal sa Diyos. Your labor in the Lord is not in vain. So, different people works different reason. Maraming tao, iba't ibang tao. Okay? Different people work for different reason. Iba-iba ang kanilang dahilan. Unang iba, some work just to survive. Sabi ng ating team, faith without work is dead. Some work just to survive. Gumagawa ako. Nagpapakahirap ako just to survive. Some work for pride by reaching the status of being wealthy. Diba? Gumagawa sila dahil sa kanilang pride. Maabot yung kanilang gusto, yung mayaman na antas. Okay? Some work to accumulate wealth just to become powerful and influential. Para ang iba gumagawa, nagpapagal, para makakuha ng kapangyarihan at influensya. Some work to amass wealth for self-gratification. Gusto nila, may pagmalaki sila. Gusto ko may pagmalaki ako ng aking mga magulang, ng aking mga kapatid. O sino mang tao na masabi nila na may ginawa ako, na matalino ako, na magaling. Some work amass to wealth for self-gratification. Some work to please oneself or another. Ang iba gumagawa para ma-please niya ang ibang tao. If that are the only reasons of your lifestyle, then it will amount to nothing. Kung yun ang dahilan mo, bakit ka gumagawa? Sabi diyan, it will amount to nothing. Walang halaga yun. Yung mga bagay na pinagtatrabahuan mo sa mga sinabi kong ganon, karamihan ngayon, halos mong lahat ng tao nagtatrabaho sa ganong mga dahilan. It's worth, it's amount to nothing. Okay? Kung titignan mo sa huli, wala ding halaga.
amount to nothing. Just to survive. To please other. To self-gratification. May pagmalaki ka nila. Sabihin nila, I'm proud of you. Tapos na. Pagkatapos mo magpakahirap ng sobra-sobra para lang sa salitang, I'm proud of you. Isang taon ba nila sasabihin sa'yo, I'm proud of you. So, I'm proud of you. I'm proud of you. I'm proud of you. I'm proud of you. No. Kaya sabi niya, it will amount to nothing. Dahil lang sa salitang, I'm proud of you. Okay? If the Lord is not your innermost reason in your labor, then it's all in vain. Kapag hindi sa innermost mo, sa iyong spirito, sa iyong kaluluwa, hindi ang Diyos ang dahilan ng iyong pagpapagal. It is all in vain. It is all in vain. Walang halaga. Kaya, merong 7 biblical principles that leads towards to laboring for the sure reward. Kaya, mayroong 7 biblical principle upang ang ating mga gawa, ating mga pagpapagal ay mayroong tiyak na gantimpala na sinasabi ng Bible. Sabi diyan ni Apostle Paul, knowing that your labor is not in vain in the Lord. Anong sabi ni Apostle Paul? Your labor, your work, is not in vain in the Lord. Yung pagpapagal mo para sa tao, yung pagpapagal mo para sa sarili mong gratification, para mapuri ka ng iba, para may mapatunayan ka sa iba, sabi dyan, sayang yan. Amount of nothing. Pero your labor in the Lord is not in vain. Forever, everlasting, sabi ng Panginoon, hindi yan masasayang. Yung iyong pagpunta sa house church, ang iyong paglalakad, umulan, umaraw, ngayon maulan, ang sarap mag-house church. Yung pagpapagal mo para sa Panginoon, yung pagluha mo, alalahanin mo, pag-iyak mo para sa isang kaluluwa, magawa mo lang ang kalooban ng Diyos. Lahat ng pagsasakripisyo at pagtitiis, unahin mo lang ang Panginoon, sabi ni Lord, alam ko lahat yan, at walang masasayang kahit isa na luha mo. Nagminigay mo sa Panginoon. Ang papuri ng tao, saglit lang. Pero dyan, ang Diyos, sure rewards. Sabi sa langit, kukurunahan ka, gagantimpalaan ka ng Diyos. Hindi lang, gaano kalaki ang size ng mundo. Gabuhangin lang. Isipin mo, buong kalangitan. Isang araw, kukurunahan ka ng Diyos. My good and faithful servant. Hallelujah. Kaya number 1, our labor must be solely for the Lord. Dapat sa Diyos lang. Ang iyong pagpapagal, dapat lamang sa Panginoon. Kaya sabi ni Paul, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo yan sa Panginoon. Ephesians chapter 6 verse 6 to 8, not with eye service as men pleasers, but as a bond servants of Christ, doing the will of God from the heart, with good will, doing service as to the Lord and not to men. Kaya anuman ang ating ginagawa, kapatid, nanay o tatay ka man, o kabataan, o anak, estudyante, sabi dyan, hallelujah, not with eye service as men pleaser, but be a bond servant. Mga lingkod tayo ni Jesus, doing the will of God from the heart. Yan yung sinasabi niya sa Panginoon. Anong sabi sa verse 8? Knowing that whatever good anyone does, he will receive the same from the Lord, whether he is a slave or free. Kaya kung ano man ang iyong ginagawa, at ang napapapurihan ay ang Panginoon, sabi diyan, mapalad ka. Pagpapalain ka ng Diyos. Di ba napansin, di ba? Trabaho ka ng trabaho lahat just to survive. Self-gratification. Di ba nakakapagod? Sinong pagod na? Di ba? Paulit-ulit.
nangyayari? Okay? Number 2, our labor for the Lord must be consistent. Galatians chapter 6 verse 9 to 10. And let us not grow weary while doing good. Sabi, maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya sabi niya, huwag kayong tumigil. Huwag kayong mapagod. For in due season, we shall reap if we do not lose heart. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all, especially to those who are of the household of faith. Sino pa daw? Binigyan niya ng special na salita. Sabi niya, especially gumawa kayo ng mabuti, tumulong, mag-asikaso, especially doon saan? Sa mga mananampalataya. Okay? 1 Corinthians, sabi doon sa ating teksto, immovable. Sabi doon, my beloved, be immovable. Kaya huwag tayong mapagod. Sabi sa katabi mo, huwag ka mapagod sa paggawa sa Panginoon. Immovable ka. Pabago-bago man ang season, pero ang iyong faith, ang iyong pagsunod, immovable. Hallelujah! Kaya dapat, our labor for the Lord must be consistent. Hindi tumitigil. Tayo, anong lagi tinuturo sa atin, sa ating fellowship? Saan ka man magpunta, huwag kang maghanap ng ibang church. Ikaw ang church. Napunta ka, natira ka sa malayo. Ikaw mag-umpisa ka ng church. Paano kung wala kang makita? Wala ka na. Diba? Kagaya isang kapatira, nagpunta siya ng probinsya, wala siya mahanap na kagaya ng Victory Church. Sa Katolik siya nagtalo. Paano ka makakasamba doon? Catholic Church yun. Sabi niya, wala akong choice, pastor. Ito lang ang simbahan dito. Kaya makikita mo na doon sa post niya, nandun na si Mama Mary. Diba? Number 3, our labor for the Lord must be firm. Anong sabi doon? You therefore must endure hardship as a good soldier of Jesus Christ. 2 Timothy chapter 2 verse 3 to 6. You therefore must endure hardship as good soldier of Jesus Christ. No one engaged in warfare entangles himself with the affair of this life, that he may please him who enlisted him as a soldier. Sabi diyan, maging kagaya kayo ng isang sundalo. Dapat firm. Matatag. Hindi nakikiayon sa anumang takbo sa panahon. Kundi firm ang iyong paglilingkod. May pagkain o wala. May sakit o wala. Masaya o malungkot. Lumuluha o tumatawa. Our labor for the Lord must be firm. Hindi nagbabago. Anong sabi sa verse 5? And also, if anyone competes in athletics, he is not crowned unless he competes according to the rules. The hardworking farmer must be first to partake of the crops. Sino ang unang mag-aani? Siyempre, yung nagtanim. Yung nagpagal, yung nagsipag. Yan talaga ang umaani. Na pinagpapala, nakaka-breakthrough yung mga masisipag sa paglilingkod sa Diyos. Kahit saan nga man Pag masipag, kapag maagap, talaga naman pag mayroon kang talagang pagtsatsaga sa paglilingkod. Kagaya ito sa loob ng 13 years, matinding pagtsatsaga na ginagawa namin. Matinding pagsisipag sa paglilingkod ang ginagawa namin. Kahit pagod na. One time nga, kausap namin yung mga full-time na sandal na lang kami ni Pastora May, nagpe-pray, tulog na kami.
Mapapagod, mauubusan talaga ng lakas ang iyong pisikal. Pero hindi naman sayang ang iyong pagpapagal. Amen? Kaya hardworking farmer must be first. Okay? Oh, sabi doon, always abounding in the work of the Lord. Kaya dapat, palagi tayong lumalago. Kasi ang gawain po, ang paglilingkod sa Panginoon, intentional ang paglago. Hindi yan automatic. Kaya kung hindi tayo magsisipag sa lugar na ito, kapatid, hindi natin mapupuno ng kaluluhang lugar na ito. Naintindihan niyo po ba? Biyaya tabag ng Diyos, sasabihin ko to for the sake ng mensahe. Marami na ngayon. Wala nang midweek service. Sunday morning na lang ang pagtitipon nila. Wala nang discipleship. Wala nang paghuhubog. Bakit? Lahat na sa trabaho. Ang preaching 15 minutes na lang. Hindi ko yata kayang mangaral ng 15 minutes. Pero pag nag-Facebook, 3 hours, grabe naman. Di ba? Oh. Your labor is just to survive para sa mga bagay na walang halaga. It will amount of nothing. Number 4, our labor for the Lord must always abound. Kaya dapat, ang paglilingkod mo sa Diyos, nag-a-upgrade. Nag-level up. Ang cellphone nga, nag-a-upgrade. Ang lahat na nag-a-upgrade. Ngayon, yung mga electric fan, naka-remote na. Hindi na yung hinihila-hila mo. Pag napalakas pa, tanggal yung tali. Ngayon, nire-remote na. Ang mga bahay ngayon, di ba? Oh, aling nena, open. No, gano'n. Alexa, ayan, diba? Alexa, YouTube, ayan. Fernando po Jr. Fernando po Jr. Diba? So, nag-a-abound, lumalago. Colossians chapter 1 verse 10. That you may walk worthy of the Lord, fully pleasing Him, being fruitful in every good work, and increasing in the knowledge of God. Yan yung sinasabi na, yung faith mo dapat nagbubunga. Kasi may pagsisipag eh. May pagtsatsaga, may pagsasakripisyo. Sabi niya, mag-i-increase talaga yan. Amen. Hallelujah. Kaya nga sabi ko kay Pastor May, ginawa na natin yung the best natin. Kulang pa din. Kasi bakit kulang? Kasi wala pa yung kay Lord. Gagawa siya. Gagawin niya yung part niya. Kaya di ba tayo, pag nagawa tayo, lahat na ginawa mo, kulang. Kulang talaga yan. Kasi hindi talaga yan masasakto so sobra pag ikaw ang gagawa. Kaya yan kulang. Kasi wala pa yung kay Lord. Nakuha pa ba natin? Di ba sa yung pagpapagal sa loob ng isang buwan, isang kalahati ng kulang pa pambayad natin. Kulang kasi ikaw lang ang gumawa. Gagawa naman ni Lord yung part niya. Eh tandaan natin, napakalaki ng part ni Lord sa ating mga ginagawa. Yun yung mahalaga. Di ba? Basta ginawa mo, sumunod ka. Nagtiyaga ka, nagsipag ka lahat. At Lord, ito na yung bunga ng aming gawa. At ang Diyos ang man gagawin niya kung ano yung part niya. Do your best and God will do the rest. Ipoprovide niya. Magugulat ka na lang. Hallelujah. Doon sa mga kakulangan na punuan. Bakit? Dahil mabuti ang Diyos. Hindi kanya pababayaan. Pangako yun. Nag-increase. Amen. Eh sabi niyan, is not in vain. Hindi yan masasayang. Pagpapasalamat mo yan sa Panginoon. Number 5. Last. Our labor for the Lord will reap a sure reward. Walang sayang sa Diyos. Sulit ang maglingkod sa Panginoon. Ang mga tao, nagle-labor sila, nag-work sila, just to survive. Pero sa Panginoon, sabi diyan, 1 Corinthians chapter 3 verse 8, now, he who plants and he waters are one, and each one will receive his own reward according
to his own labor. Kaya mas maraming paggawa, pagsunod, mas maraming reward sa Panginoon. Kaya ang sabi diyan, hindi yan masasayang. Kaya our labor for the Lord will reap sure reward. Kahit ano pa yan. Naalala ko, Sister Mayan, hindi to pensya nakatira. Yan sila, kung anong oras ang uwi namin, yun din ang oras ng uwi nila. Ngayon, wala na kaming kasabay na ganun. Lahat nauna na. Totoo yun. Tama ba? Di ba, Pastor Ramay? Kung anong oras uwi namin, kasi syempre, taas ng pagod, magdadaldal pa. Kaya pag madaling araw umuwi, madaling araw na rin sila uwi. Si Jonathan, ang aga na umuwi. Diba? Hindi ka pa nakahugas, nakatanggal ng sapatos. Pastor, uwi na ako. Your labor will reap sure reward. Nalala ko wala siyang pamasahe. Nalala ko? Sabi sa driver, wala akong pamasahe, kuya. Pwede ba ipag-pray na lang kita? Isipin mo yung gano'n. Si Paulo, gano'n din. House siya sa tundo, no? Wala siyang pamasahe. Kiusap siya, pag-pray na lang kita. Isipin mo yung takot, yung kaba. Tapos yung wala ka, tinabihan ka pa ng hold-upper. Diba? Wala ako! Bible! Diba? Born again yung hold-upper, ba't Bible? Ito na, kunin mo na to. Sama mo, kada araw mag-hold up mo. Alam mo ba yun? Hindi sayang yun sa langit. Nakasulat yun sa langit. Amen? Pero yung pagtulog mo, hindi yata nakasulat sa langit yung labor na yun. Magre-reap yan ng sure reward. Pangako yun ng Panginoon. Number 6, our labor for the Lord will reap double blessings. Ayan. 1 Timothy 4:8, for bodily exercise profits a little, but godliness is profitable for all things, having promise of the life that now is, and of that which is to come. Kaya isipin mo, hallelujah, yung labor mo sa Panginoon, magre-reap, mag-aani ng dobleng pagpapala. Pangako yan ng Diyos. Sabi niyan, sa Panginoon. Kaya, huwag kang tumigil. Huwag tayong tumigil sa paglilingkod sa Diyos. Mas lalo tayong magpakasipag sa paglilingkod sa Panginoon. Huwag tayong papatay-patay. Huwag tayong pahina-hina, putol-putol, tuloy-tuloy na paglilingkod. Dahil sa ating pagpapatuloy, may dobling blessing ang ipagkakaloob ng Diyos sa atin. Amen! Hindi tayo nagsusurvive. Nabubuhay tayo hindi sa survival. Nabubuhay tayo sa pangako ng Diyos. Nabubuhay tayo sa salita ng Diyos sa ating mga buhay. Hallelujah! Aani tayo. Sabi mo sa katabi mo, aani ka. Double blessings talaga po. Totoo. Amen? At panghuli, our labor for the Lord must be motivated by love alone. At ang pagpapagal mo sa Panginoon. Diba? Kay Sister Regine. Yes, Sister Regine, kasama natin. Joy Lee. Regine, di ba? Ano ba? Joy Lee. Joy Lee. Saan ko ba nakuha yung Regine? Sister Joy Lee. Sa Cavite, nangangaral mag-isa. Pag wala si Rowell doon, siya. Kahit Sunday, kasi mangaral pastor, ikaw! Awit na, mangaral pa. Motivated by love alone. Amen! Hirap yun, Parang nagpapayunir noon. Hindi madali. Pero sabi ko, matapang to, Ayos basta salita ka lang. Sabi mo lang sa huli, in Jesus' name. Okay na yan. Ganun talaga Pero ang maganda,
hindi mo hinindian. Sabi nung kanta, ay pinakanta natin yung ganda eh. Sabi niya, pag ikaw ang nagsabi, susunod ako. Pag sinabi na ni Jesus, sunod ka na. Sabi mo eh, pinili mo ako, tinawag mo ko. Pag ikaw may sabi, susunod ako. Napakaganda ng puso. Amen? Colossians chapter 3, verse 23 to 24, and whatever you do it heartily. Kung ikaw ay sa live streaming, do it heartily. Kung ikaw ay sa sound, do it heartily. Kung ikaw ay nasa ushering, do it heartily. Kung ikaw ay nasa praise and worship, do it heartily. Kung ikaw ay nasa tambourine or nasa dancer, do it heartily. Saan ka man tinawag ng Diyos, gawin mo ito ng may pagmamahal at galing sa puso ng Diyos. As the Lord and not to man. Huwag sa tao. Hindi sa tao ko ito ginagawa. Bakit ka nagmamalasakit? Bakit ka nagsasakripisyo? Sa Panginoon yan eh. Bakit ka nagtitiis? Sabi ng isang interviewer sa isang pastor, kapag nakaharap mo ang Panginoon, ano ang unang-unang sasabihin mo? Pag nakaharap mo si Jesus. Ikaw, Joby, ano unang-unang sasabihin mo pag nakaharap mo si Jesus? Thank you. Sabi niya, ang unang-una kong sasabihin, sorry. Patawad. Naiyak ako sa sinabi niya. Tumama sa puso ko. Pag unang kaharap mo ang Panginoon, hindi thank you. Sorry. Dahil napakarami nating ginawa dito sa mundo hanggang ngayon na nakasakit talaga sa damdamin ng Panginoon. Lord, sorry. Pero dahil pa rin sa'yo, nandito ako, kaharap mo ako. Diba? Yun ang unang-una mong gagawin. Patawarin mo ako. Sorry. Sa dami ng ginawa ng Diyos sa buhay natin, dapat patay na tayo. Pero ngayon, buhay. Alive. Not to man. Ayan mo, may pagkumpit sa mga tao. Hallelujah. Maglingkod ka sa Diyos. Hindi ka dapat makipagpaliksahan sa kanila. Maglingkod ka sa Panginoon dahil tapos na. Panalo na si Jesus Christ. Kapatid, champion. He is the champion. Knowing that from the Lord you will receive the reward of the inheritance, for you serve the Lord Christ. Kaya, the only thing that has lasting values are the things done for the Lord. Ang tanging mga bagay, hallelujah, na pangwalang hanggan, na may halaga, ay ang mga bagay na ginawa mo sa Panginoon. Yan ang mga bagay na mahalaga na ginawa mo sa Kanya. Hebrews 9:27. And as it is appointed for men to die once, but after this, the judgment. Harap tayo sa Panginoon. Job 14:5. Sabi diyan, you have decided the length of our lives. You know how many months we will live, and we are not given a minute longer. Alam na ni Lord, sabi diyan, decided na po yung haba ng buhay natin. This is decided. Sabi niya, you know how many months? Lord, how many months we will live? We are not given a minute longer. So, there is only one life that will soon pass. Only what's done for Christ will last. God bless you. Tumayo po tayong lahat ngayong umaga. Handaan mo yan.